verse 21. Hanggang 31. Sabi rito, pero ngayon inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatutuo nito. Ang tao ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay tinuturing niyang matuwid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon ay mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung una ay nagtimpi siya at pinilampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao, kahit na dapat sana ay pinarusahan na sila. Sinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Kaya wala tayong may pagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din siya ng mga hindi Hudyo dahil siya ay Diyos ng lahat. Iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo, at ituturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi, sa halip pa nga namin, lalo pa nga namin itinutupad ang layunin ng kautusan. So ang ating pag-aaralan ay justification by faith. Isa sa mga topic ni Pablo sa Aklat ng Roma. Salvation by grace, justification by faith. Anong ibig sabihin ng justification? Ang justification ay pagturing na sa isang tao na walang kasalanan sa kabila ng siya ay nagkasala. Ang justification ay hindi lang pagpapawalang sala, pagpapaging ganap, pagpapaging righteous. Yung pagpapawalang sala ay forgiveness. Dapat nating i-define ang ibig sabihin talaga ng justification sa forgiveness. Kasi ang forgiveness, nagkasala ka. Tapos, nag-plea ka, no? Pre-bargaining, yung parang ganon, yung kay, na plea bargaining agreement, no? Na nagkasala ka, aminin mo lang, patatawarin ka. So, dahil humingi ka ng tawad, inamin mo, so convicted ka. Ibig sabihin, may kasalanan ka talaga. Pero dahil sa nag-bargain ka na ako po ay maamin sa aking kasalanan, so kahit convicted ka na, pwedeng mapagaan ang kasalanan mo, ang parusa sa iyo. So kung halimbawa, dahil nga convicted ka, inamin mo ang iyong parusa ay let's say 10 years, dinidinig ka na ng 10 years. So tapos na ang iyong hatol. So pwede ka nang lumaya. Pero may kasalanan ka. Binayaran mo na. Kumbaga, nabayaran mo na kasi nga may kondisyon na ang gusto lang ng gobyerno ay aminin mo at wala nang anumang mangyayari pang paglilitis kasi inamin mo na eh. Yung forgiveness, hindi siya justification. Ang justification ay nilitis ka, hindi ka nag-plea, hindi ka nag-bargain, at napatunayan wala kang kasalanan. Yun. Pero ito ang problema, paano mangyayari yon? Ang lahat ngayon nagkasala, di ba? So paano ka pawawalang sala?
nagkasala ka nga. So yun yung isang paradox na mahirap maunawaan kung hindi natin malalaman o maintindihan yung ginawa ni Jesus. Kasi ang nangyari, makasalanan tayo, pero may nag-plea para sa iyo. May nag-plea na ako na. Yun ang nangyari. So ako na ang nagkasala kahit hindi. Yan. Tapos palayain nyo na siya. So based on my pleading na ako na ang aako kahit hindi ako, yun nangyari, no? May umako kasi. So nagkasala tayong lahat, pero ang ginawa ni Jesus ay sa Kanya ipinataw ng Diyos yung kasalanan natin, yung ating parusa. Sa Kanya ibinagsak at kumbaga siyang pinagdusa sa halip na tayo. Ngayon, may kasalanan ka talaga. Pero dahil may nag-plead para sa iyo, tinuring kang walang kasalanan. Dahil may walang kasalanan na pumalit sa iyo, pumalili sa iyo. Legal din kasi yan eh. That's also legal na mayroong magpipli para sa iyo, pero bihira. Yun. Sabi nga ni Pablo, bihirang gawin iyan ng isang tao, kahit sa isang taong matuwid, na mayroong kaibigan siya na kanyang kumbaga itatakip o ang kanyang aakuin ang parusa nung kanyang kaibigan dahil gusto niyang akuin. Yun. So, mahirap gawin iyan ng isang tao, pero ang Diyos mismo gumawa noon. Yun ang ginawa ng Diyos. Kaya sabi rito ay inihayag niya na kung paanong itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, dahil kung sa pamamagitan ng pagsunod ka sa kautusan ng ating katuwiran, bagsak tayo dahil nga nasway natin talaga. Wala tayong kahit anong effort na hindi na dungisang. So kahit sinunod natin ang kautusan, lagi pa rin tayong magkakasala sa kahit sa isa sa 10 utos. Doon na lang sa huwag kang magsisinungaling. No, talagang walang taong hindi nagsinungaling. Ngayon, kung ang batayan ay yung pagsunod sa kautusan, hindi tayo magiging righteous. Wala tayong katuwiran na sa atin. Dahil bagsak tayo doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya sabi, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yun yung Romans 3:23. So, ang mga pagano, kahit sila ay walang kautusan, may konsensya naman, at may nilikha ang Diyos na nagpapatunay na may Diyos, hindi rin pa rin nila sinuway ang kanilang konsensya, ang kanilang budi. Yun namang Hudyo, may kautusan na, pero hindi pa rin nila na perfect yung kautusan dahil likas silang nagkasala, talagang sumusuway sila, tahasan, at ginamit pa nga nila ang relihiyon para takpan yung kautusan at suwayin ang kautusan. So, walang talagang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, paano ngayon ang tao mapapawalang sala? Hindi lang mapapatawad, kundi paano ang tao ituturing na walang kasalanan? Kasi ang pagpapawalang sala ay itinuturing ka na parang hindi ka nagkasala kahit kailan. Yan. Na parang sa umpisa, hindi ka na nagkasala. Yun ang ibig sabihin ng pagpapawalang sala. Justified. Ikaw ay treated as holy. Yun yung isang doon. Itinatrato ka ng Diyos na banal. Paano ka matatrato ng Diyos na banal at papasa? Kasi dapat perfect ang holiness mo para ka maging karapat-dapat sa Diyos. Kasi ang Diyos perfectly holy. So kahit isa, wala siyang bahid ng kasamaan. Dapat ikaw din, wala ka rin na kahit isang kasamaan. Para itratuhin ka niya na walang kasalanan at papasa ka sa kanyang kalwalhatian. Pero dahil nga lahat ay nagkasala, so walang matuwid, walang makaliligtas sa parusa ng Diyos. Lahat ay pupunta talaga sa apoy ng kaparusahan ng Diyos. At paano ito ibinibigay, yung katuwiran na ito? Nasabi rito sa verse 22, ang tao ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At walang pinapaboran ng Diyos, kaya sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay tinuturing na niyang matuwid. So, justification by faith. Ito ang battle cry ng Reformation.
during the time of Martin Luther. Si Martin Luther ay isang cardinal candidate for pwede siyang maging pope, German priest. Nakita niya na ang ginagawa ng mga Katoliko Romano ay binabayaran nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga sakramento, sa pamamagitan ng kanilang mga gawaing panrelihiyon. Ang tawag doon ay penance. So, mayroon kang ibibigay sa simbahan, o mayroon kang gagawin na isang kautusan ng simbahan, para pag nagawa mo yon, parang may merit ka sa Diyos. Pag ikaw ay nagpabautismo, ang bata, so mahugasan ng kasalanan, parang may bayad sa pamamagitan ng tubig na bininditahang tubig, bibisikan yung bata, magkakaroon ng kapatawaran yung bata. Paano kung hindi nabisikan o nabinyagan? Sa impyerno siya. So parang may bisa yung tao. Yung tao ang nagbiwisik At ang pwede lang magbinyag, pari. At yung pari ang siyang daluyan noong grace ng Diyos, ng mercy na yon. Tapos pagka ikaw ay lumaki na at ikaw ay natuto ng magkasala ng iyong sarili, kailangan mong magpakumpil na o confirmation. Tapos uli, ikaw ay pupunta sa simbahan, sisimba ka para minang at uli, mayroon uling right na tuturing ka na ikaw ay kumpil na. Pero nagkakasala ka pa rin, kaya ikaw ay mangungumpisal, so on and so forth. Babayaran mo uli ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagpunta sa pari at pagsasabi ng iyong ginawa at pagpapataw naman ng pari ng parusa para sa iyo na karaniwan ay dasal o panalangin. Dobling Bagay ng Maria, 10 luwalhati at dobling dobling Ama Namin, dobling 10 o 20 Bagay ng Maria at 2 luwalhati. Yun. Pag malaki kasalanan mo, babayaran mo, dadamihan. Tapos yun na, yung pagsisimba. Yun, sa pagsisimba, siyempre kailangan mong makihalubilo sa mga kapwa mo Katoliko at kumain ka nung ostya. At pagka hindi ka nakipag-participate, hindi ka magkakaroon ng blessing sa Diyos. So wala kang kapatawaran kasi hindi ka nakikibahagi doon sa sakramento o sagradong gawain na yon. So, na-realize ni Martin Luther na bakit ang tao, ang sabi ng Biblia, ay sa pananampalataya lang, walang gawa ng kautusan na makakapagbigay sa atin ng katuwiran. In fact, ang sabi nga niya, yung kautusan pa ang nagpapakilala sa atin na tayo masama. Dahil kung walang kautusan, wala tayong susuwayin. So wala tayong kasalanan. Di ba? So yung kautusan mismo ay hindi nakapagpawalang sala sa atin. Bagkus yung kautusan ang nagtuturo sa atin na tayo makasalanan. Dahil siyang naging pamantayan kung ano ang katuwiran So kung walang pamantayan ng katuwiran, at least blurred yung linya. Hindi natin masasabing talagang tayo'y sumalungat sa Diyos kasi wala naman talaga tayong sinasalungat, di natin alam So sa parting ito, parang makikita natin mas lamang yung hindi nakaalam ng kautusan kasi lesser ang punishment. Pero doon siya nakakaalam ng kautusan at hindi yun sinusunod, ay hahatulan siya ng Diyos base sa kaalaman niya sa kautusan. So kaya nga ito ang problema. Sinong tao ang maliligtas? Ito talaga ang question mark. Sinong tao ang pupunta sa langit? Kung ang pamantayan pala ng pagiging matuwid o pagiging righteous ay kautusan o pagsunod sa kautusan o sa konsensya o sa budhi o sa ating sariling filosofiya. So walang maliligtas. Kaya all are doomed. Kaya nga ito ang isang ang isa sa mga misconception ng eleksyon na ang Diyos ay pumili ng ililigtas. Akala kasi nila may karapat-dapat piliin. Parang lahat kami pwede. Bakit ang Diyos namili? Ako naman ay pwedeng piliin. So yun there lies the problem. Nakala nila worthy na piliin yung pinili. Hindi rin. So ito yung mass
of human beings, they are going to hell already. They are already marching their way to hell. Wala nang maliligtas eh. Hindi parang ang Diyos, itinulak yung iba, tapos yung iba hinugot o inahon doon sa apoy. Hindi, kundi walang itinulak ang Diyos. Wala. Kundi mayroon lang siyang sa kanyang sariling desisyon. Dahil siya Diyos, bakit ikaw magtatanong ka sa Diyos? Bakit kukwestiyonin mo siya kung yung isang mahirap pinili yung isang mayaman? Hindi. Yan uli ang tatalakayin ni Pablo dyan na i-justify niya na ang Diyos ay makatuwiran sa pagliligtas dahil wala namang dapat iligtas Kaya nga ang kaligtasan ay biyaya. For by grace you have been saved, yung sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sa biyaya kayo naligtas. Maganda yan. Supplement doon sa justification. So salvation is by grace, justification is by faith. Yung pagpapawalang sala ay sa pananampalataya. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 18, for it is by grace you have been saved through faith. Tapos mayroong malaking, may mahabang hyphen. And this is not from yourselves. Wala tuloy. This is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. So, ang kaligtasan, ang dahilan ng kaligtasan, biyaya ng Diyos. Ang instrument para makamtan yung kaligtasan na biyaya ng Diyos ay faith. At yung instrument na faith, yun ay hindi rin sa ating sarili, yun din ay kaloob ng Diyos. Yun ang ibig sabihin dito. Even the faith that we use to justify even the faith that God used to justify us and to make us realize that we are justified, hindi yun ang faith natin. Tandaan natin kasi, even the faith is also given by God. Yung saving faith at saka yung justifying faith, they are both pa rin, gift of God. Hindi sa atin galing yung faith na nag-justify sa atin. Kasi yung faith na nag-save sa atin ay bunga ng grace ng Diyos na binuhay ka. Yun. Kasi bakit? Hindi ka karapat dapat eh. Wala tayong karapatan, wala tayong kahit anong merit na pwedeng ituring ng Diyos na worthy o karapat dapat para pag-ukulan tayo ng pansin para tayo iligtas. Kung hindi, ang dahilan lang ay yung kanyang desisyon niya. At kung bakit tayo ang pinili, wala ka na ron. Wala dapat pag-question. Yan ang sabi sa Romans 9. Bakit si Jacob? Ba't di si Esau? Ang tanong nga dyan hindi ang tinatanong natin, bakit si Jacob pinili na iligtas at si Esau ay hindi. Dapat nga ang tanong bakit pareho silang hindi pinili? Bakit pareho silang hindi pinarusahan? Pareho namang makasalanan. Ang lagi nakikita may iniligtas, may hindi. Ang tanong nga bakit nga iniligtas? Dapat sila parehong sa impyerno. Buti na lang namili. Dahil kung hindi namili ang Diyos, wala namang maligtas. Ngayon, ang tanong kung bakit, anong dahilan, anong nakita niya kay Jacob? Si Jacob ba mabuti? Kung pag-aralan mo si Jacob, lalo siyang masama pa kaysa Esau Hindi naman si Jacob mabuti, kaya siya pinili Kasi si Jacob, mga agaw ng pagkapanganay, pagkatapos ay nang agaw rin ng kayamanan ni Jethro, niloko rin si Jethro. Tapos ay favorite niya si Joseph. May favoritism si Jacob Talaga si Jacob makasalanan Si Joseph, kanyang favorite. Yung mga panganay, hindi niya ginagawa ng special na Si Joseph, si Jose, ginawa niya ng magandang damit. O kaya pinagsirusan tuloy si Jose. Kaya pinatay. Tinangkang patayin. So, kahit even si Jacob na pinili ng Diyos, mas pakasalanan pa nga kay Esau. At si Esau nga, tinanggap pa si Jacob. Imagine, ang bait ni Esau. Niloko na siya ni Jacob. Tapos nung dumating si Jacob, mapanlansi si Jacob Napauna siya ng mga regalo. Mga baka, mga kambing, tupa, baka, pinauna niya. Tapos pag tinanong ng aking aliping si Esau, sabi mo regalo ko. Kaya unti-unting si Esau na naawa kay Jacob. Pinatira uli niya doon sa lupain kung saan din siya nakatira. So,
Wala talagang kahit sinong karapat-dapat eh. Kaya wala dapat magmalaki na ako, mas mabuti ako kaysa sa iyo. Kaya ako pinili ng Diyos dahil ako ay nakita ng Diyos na sumilip siya sa corridor ng time na parang may malaking pasilyo, nasilip ka niya na, uy, tatanggap ito sa akin sa panahon na ito. Nakita ka niya na ikaw ay aaksyon, na pipiliin mo siya. Hindi yun ang pagpili ng Diyos eh. Kasi pinili ka niya nung makasalanan ka pa niya. At kung ang kanyang tiningnan, kaya kanya iligtas ay yung iyong pagpili, ay hindi grace. Iyo pa rin. Ano lang yun? Forcing grace lang. O forcing merit. Di mo palang ginawa. Yun. Kaya kanya iniligtas. Pero nakita niyang pipiliin mo siya. Hindi yun ang dahilan. Ang Diyos, wala siyang dahilan na makikita sa atin o anumang katuwiran na pwede niyang itrato tayo na karapat-dapat. So yun ang sinasabi ni Pablo. All have sinned and fall short. So God presented Christ as a sacrifice of atonement. Ito ang dahilan kung bakit tayo itinrato ng Diyos na matuwid dahil si Jesus mismo ang handog niya para tayo ay mabawasan, matakpan. Atonement kasi is matakpan. No? Para matakpan yung ating kasalanan, yung ating karumihan sa harapan ng Diyos, si Jesus ang siyang umako noong parusa. Yung galit ng Diyos sa atin ay sa Kanya ipinabuhos ng anak sa Ama. So, kaya nga sabi niya, narito ako para ihandog ang aking sarili. So siya yung umako at siya yung ang tawag niyang redirection of God's wrath. So God's wrath should be directed to us. We should be punished. We should be burned alive and burn our souls to for eternity in hell. No? Pero ang ginawa ni Jesus, niredirect niya yung puot ng Diyos. Sinabi niya, ako Ama ang iyong parusahan. Ako ang iyong buhusan ng iyong puot. Kaya nga ang nangyari, sabi sa Galatia, sinumpa ang isang taong ibiniting sa kahoy. Kasi si Jesus ay tinuring na isinumpa alang-alang sa atin. Dahil tayo dapat ang isumpa. Pero niredirect niya yung sumpa ng Diyos at ibinuhos ng Diyos Ama yun sa kanyang sariling anak. Yun yung atoning sacrifice by shedding of His blood. Ngayon again, paano maunawaan natin yung bakit kailangan ang shedding of blood? Kasi sabi sa Hebrews, there is no forgiveness of sins without shedding of blood. Lagi nang may kalakip na pagbubuhos ng dugo ang kapatawaran, sapagkat ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kailangan may magdusa, sabi nga may gumulong ang ulo. May gugulong ang ulo. Dahil ang Diyos ay matuwid din, hindi lang siya kasi pag-ibig na parang, patawarin na kita, okay lang, wala na yan. Hindi ganun ang Diyos kasi timbang siya Siya ay banal, kaya hindi pwedeng siya konsentidor. Na kahit anong kasalanan ginagawa, parang konsentidor na lolo. Pag pinagalitan ng anak, yung apo, aamuin ng lolo para sa kanya yung pansin ng apo. Alika apo, dito ka sa lolo, love ka ng lolo. Pero may kasalanan yung apo. Dapat parusahan yon. Hindi ang Diyos konsentidor na, dito kayo sa akin, kasi okay lang kahit anong ginawa nyo. Wala na akong sa'yo, galit o puot. May puot ang Diyos kasi. Kasi ang Diyos di lang umiibig, siya di napupuot. Ngayon, kung sa atin ibubuhos ang puot, sa tingin mo, may makakaligtas? Wala. Kung papairalin niya ang hustisya, na wala siyang, kaya sabi, walang pinapaboran ang Diyos Hindi ibig sabihin na tayo iniligtas, pinaboran tayo. Hindi, may nagdusa para sa atin. Hindi tayo parang iniligtas ng wala lang. May nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. So sinatisfy din ng Diyos, Ama, yung kanyang galit. Pinaglubag-loob niya ang galit niya. Kanya rin ibinuhos yun. Hindi nga lang sa atin, kundi dahil sa kanyang anak na si Jesus. Through the shedding of the blood. Ngayon, bakit may shedding of blood? Lagi nang nire-require, mula na magkasala si Adan at Eva, may namatay na hayop, di ba? Kasi kailangan, para mapawi ang puot ng Diyos, kailangan may mag-sacrifice. Kasi siya ay just, siya ay holy. Hindi niya pwedeng i-consente yung kasalanan ng pagsuway ni Adan at Eva, na ganun-ganun na lang. Kaya ginawa ng Diyos, siya ang gumawa ng solusyon. Pinatay niya ang isang hayop at ikinover niya sa kahubaran nila Adan at Eva. Para matakpan ang kanilang
kasalanan. At yung puot ng Diyos ay pansamantalang mapawi. Kaya ang nakikita niya ay yung dugo na yun, na naging sacrifice para sa kanilang kasalanan. At yun na lagi ang pattern sa Old Testament. Lagi nang ang tao kailangan maghandog. Si Adan, si Cain at Abel kailangan maghandog. Kailangan pawiin ang puot ng Diyos. Hindi pwedeng pag nagkasala, okay na lang yan, tapos na. Kailangan may magdusa pa rin. At si Cain at Abel ang larawan ng paghahandog na yung isa hindi kinalugdan ng Diyos. Kasi ang handog ni Abel, ni Cain ay yung hindi niya inisip ano ba ang gusto ng Diyos eh. Ang kanyang inisip, pwedeng ang Diyos tumanggap kahit hindi dugo. Alam na nga niya na si Adan at saka Eva, ang nanay at tatay nila dugo ang naging pantakip eh. So dapat meron siyang logic, reasoning. Ba't ang ihahandog niya yung walang dugo? Alam na niya ang kalooban ng Diyos, patay, mamamatay dapat. May papatay, may aagos. Yun ang pattern. Ang kanyang inihandog, yung mga bunga ng halaman na kanyang tinanim. Tapos ang inihandog ni Abel, nauunawaan niya yung kwento ng kanyang magulang na nung kami magkasala, pumatay ang Diyos ng isang hayop. At yung balat noon ang itinakip sa amin. Kaya ang inihandog ni Abel ay yung bunga, yung pinakamaganda sa kanyang hayop. Yung walang kapintasan. At kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel at ang kalugdan ni Cain ay hindi kinalugdan. Ang handog ni Cain ay hindi niya kinalugdan. At yun ang dilang pinatay naman niya si Abel. At pinalitan ni Abel si Seth. At pinalitan ni Seth si Abel. Nagkaanak uli si Adan at Eva si Seth. At yun ang naging line ng Panginoong Jesucristo, si Seth. Si Cain ang naging linya ng mga masasamang tao. And then, ito na yung pattern. Hanggang sa ang Diyos ay, nung lumabas na sila sa Egypto, lagi si Abraham naghandog rin. Naghandog talaga. Noong nakakuha sila ng samsam, nung pinagtagumpay sila ng Diyos, inihandog niya yung bahagi ng kanyang samsam, ng kanyang spoil sa war, sa kay Melchizedek. Talagang mayroon ng paghahandog sa Diyos. Si Abraham din, si Abraham din, inihandog niya naghandog? Tama, si Abraham, inihandog niya si Jacob. Papatayin niya sana. So kahit sa pagan at saka sa tunay na pagsamba, laging ang elemento ay dugo. Laging ang Diyos ay galit eh. Ang Diyos nga lang ng mga pagano, galit lagi, walang love. Ang Diyos natin, mga Kristiyano, pantay siya. Hindi lang siya galit lagi, umiibig din siya lagi. He is also loving, He is also God of justice. Sa mga pagano, laging galit. At kailangan pawiin nila ang galit ng Diyos. Kaya naghahandog sila ng mga berhen. No? Pagka yung lindo, ang bulkan, pumuputok, maghuhulog sila roon ng babae na hindi pa nagkakaasawa para mapawi ang puot. Pagka sinasalanta ng mga hayop, ng mga peste, yung kanilang mga halaman, no, papatay din sila ng tao o hayop para yung Diyos na yon na nagagalit, mapis. Laging galit ang Diyos ng mga At ang kakaibahan sa Diyos ng mga pagano, ang naghahandog tao, laging tao. Ang kaibahan ng Diyos ng Kristiyano, ang naghandog Diyos. Diba? Ang Diyos mismo ang naghandog at ang handog niya yung kanyang anak. Sa pagano, laging tayo lang ang naghahandog. Pero sa Diyos ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo, ng Judaismo, ang Diyos mismo ang naghandog ng kanyang sariling handog. Kakaiba ito. Isang Diyos na hindi lang siya humihingi, nagbigay din siya. Hindi lang siya humingi ng hustisya, kundi siya rin ang umibig sa dapat niyang dapatan ng hustisya. So, He is both loving and just. Sa mga pagan gods, they're only angry gods. Kaya gods must be crazy. Crazy ang mga Diyos nila. Ang Diyos natin ay Diyos na umiibig at kaya ang ginawa ng Diyos, Ama, God presented Christ. Makikita nyo, no? God the Father presented God the Son. As sacrifice, bilang handog ng pagpapalubag-lubag loob, atonement, sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang dugo. At yun ang tatanggapin natin sa pananampalataya. Yung pananampalataya natin doon, sa pagpalit sa atin ni Kristo, yun ang nagja-justify sa atin. Hindi yung pagsunod natin sa mga hinihingi ng kautusan. Kundi doon sa pananampalataya natin, doon sa
Sa ginawa ni Kristong pagpalit sa atin, doon tayo napapawalang sala ng Diyos. Hindi dahil sa tayo mabuti, hindi tayo dahil sa tayo ay mabait o masunurin sa kautusan, kundi si Jesus ang naging pamalit, scapegoat sa atin. Siya ang panakibutas sa ating kasalanan. At siya rin ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, ang ginamit dito na term ni Pablo ay substitution. Ito ay isang legal term na ibig sabihin ay hindi na daranasin ng isa na dapat parusaan yung parusa dahil mayroong umako ng parusa. And therefore, dahil inako ang parusa, kahit siya nagkasala, wala na siya na pagdudusahan pa dahil inalis na eh. So, anong nangyari? Nagkaroon dito ng, ang tawag dito ay two transactions. Yung katuwiran ni Kristo ay inilipat niya sa atin. Ang tawag diyan ay imputed, no, sa term, sa theology. Imputed righteousness of Christ. Yung righteousness ni Christ na hindi siya nagkasala kailanman, siya banal, walang kahit anong mang kapintasan. Para saan yung kanyang kamatayan? Para yung kanyang katuwiran ay kanyang maibigay sa mga tao na kanyang tinubos. So, ang tawag yan ay divine exchange. There are two exchanges in that redemption. So, Christ exchanged His righteousness for our unrighteousness. Kinuha niya yung ating kasalanan sa kanyang sarili at inalis niya ang kanyang katuwiran sa kanyang sarili, ibinigay sa atin. At yun namang ating pagiging unrighteous ay ipinalit natin sa righteousness ni Christ. Therefore, yung righteousness ni Christ nasa atin na. Yung unrighteousness natin na dapat tayo ang pagdusahan natin, nasa Kanya. Kaya doon sa krus, itinuring siyang makasalanan. Hindi siya nagkasala kailanman, pero itinuring siya na makasalanan ng Diyos. Itinuring lang. Kasi nasa Kanya ang parusa nating lahat. Nasa Kanya. Sa Isaiah 53, sabi doon, tayo nagkanya-kanya na lakad, ipinataw, yung word na ipinataw. In exchange, ipinataw ng Diyos ang parusa sa Kanya upang tayo ay magpawalang sala. So, yun yung sinasabi. Sabi ito, it is to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. So, pinakita niya dito ang kanyang katuwiran. Pinakita niya ito upang sa pasalukuyang panahon ay maipakita sa atin na ang nagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi ang tao, kundi si Jesus. Kaya nasaan ngayon ang pagmamayabang? Diba? So where then is boasting? It is excluded. Walang dapat magyabang. Walang dapat magmalaki na siya'y naligtas dahil sa kanyang sarili. Walang dapat magsabi na ako'y karapat-dapat kaya ako pinili ng Diyos. That's a no-no sa isang tunay na Christian. That's hypocrisy. Dahil hindi ka talaga mabuti sa iyong sarili. Ipinahiram lang sa iyo yung katuwiran na yon, nakabutihan na yon ni Jesus. Kaya grasya lang yon. Ang grasya ay isang bagay na iyong naranasan nang hindi mo naman hinanap. Nang hindi mo naman pinagsikapan yung bagay na yon dahil binigay ng walang bayad. So, tayo na-enjoy natin yung justification, yung salvation, the thought of it, kasi hindi pa natin talaga tunay na naranasan ang kaligtasan dahil hanggang tayo nasa katawang lupa natin, ang ating kaluluwa ay nakakulong pa rin dito. Ito ay tulad sa isang toldang tirahan ng ating tunay na buhay na kaluluwa at espiritu na aalis sa katawang ito. So, pag nakalaya na tayo sa katawang ito, doon lang natin maranasan yung tunay na kaligtasan, yung ganap na kaligtasan na. Kasi hindi pa ganap yung kaligtasan dahil tayo hindi pa namamatay. Mararanasan lang natin ito pag namatay na ang katawang lupa natin. Nakakulong tayo sa toldang ito. Ito ang tawag ni Pablo sa ating katawan. Just like an earthly dwelling, tabernacle. Tabernacle. So it must die before we can be free from all evil of this body. Ito ang dahilan kung bakit tayo hindi nakakalayang ganap sa kasalanan. Sabi ni Pablo sa chapter 7 ng Roma, yung pawadadaanan natin, ano itong ginagawa ko? Apostol na ako, pero kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko.
At yun yung gusto kong gawin, yun ang hindi ko kayang gawin. Yun ang hindi ko ginagawa. Pero ang ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ng aking katawan. So, sino ang nagkakasala? Sabi niya, hindi na ako, kundi ang katawang ito. So, sinasabi dito ni Pablo, yung kahit anong gawin niya, na paglaban ng kanyang isip sa katawan, yung katawan niya pa rin, minsan, nagbawagi pa rin. Kahit tulog, ang katawan natin, nagkakasala siya kahit hindi mo sinasabihang magkasala ka. Kasi this body is fallen body. Nananalay tayo sa ating ugat, sa ating dugo, ang sistema ng kasalanan. Na kung hindi tayo binigyan ng Espiritu Santo, mamumuhay tayo doon. Pero the reason why nakakapagtagumpay tayo, nakakapagsisi tayo, ay dahil may banal na Espiritu sa atin, na Diyos na isang persona ng Diyos. Ikatlong persona ng Diyos. Kung hindi dahil din sa Diyos, wala rin tayo. Kaya nga, lahat ng ating sangkap ng kaligtasan at aspeto ng kaligtasan, hindi atin eh. Regalo lang talaga ng Diyos. Kaloob na walang bayad. Wala talaga tayong may pagmalaki. Kaya nga, anday lang, kaya yung deeper ang ating worship eh. Kasi the deeper of your understanding of yourself before the Holy God, the deeper your appreciation of the grace and mercy of God, and the deeper your worship. Na hindi ka lang basta nagtatatarang, naglulokso, na parang superficial, na parang ma-please mo ang sarili mo at ang ibang tao. Naisipin ng ibang tao, spiritual si sister, ang taas ng lukso. Kasi you are pleasing men because they are judging you based on your outward, diba, na appearance, holiness. Ngayon, kung alam mo kung sino ka talaga, alam mo ang ginawa ng Diyos para sa iyo, hindi mo kayang maging superficial lang sa harapan ng Diyos. Hindi mo kayang basta lang maglulukso at maglupasay. Pagkatapos wala lang, balik ka uli sa dati. Hindi ka nagiging totoo sa iyong sarili. So the deeper your appreciation of the grace of God, and the deeper the more you cry for God's forbearance sa iyo, katsagaan ng Diyos sa iyo. Dahil alam mo, kung ang Diyos hindi matyaga sa atin, pinagpapatay na tayong lahat. Wala nang magigising bukas. Kasi kahit siya, no? Kung ang Diyos ay hindi yung mapagtimpi at hindi siya mahabagin, lalagutan na lang niya tayo ng hiningat nang wala na siyang anumang makikita pang kasamaan sa iyo. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig na mahaba ang pasensya, isa sa katangian ng Diyos yung long suffering. Kahit alam niya na si Jacob, ang lahat ng patriarka, sila Moses, Abraham, ay mga may hangganan. May hangganan yung kanilang katuwiran niya. Napupuno. Kahit si Moses nga, ang sabi kay Moses, the humblest person that has ever lived on earth. Ang pinaka mapagpakumbabang taong nabuhay sa balat ng lupa. Nagawa niyang basagin yung art, yung stone tablet. Sa kanyang sobrang galit. Pero nagalit, pero yung mapagtimpi yun. Pero siya yung nakabasag nung stone tablets. Kaya lahat talaga is sold by yun yung sinasabi ni Paul, na no one can boast of his own righteousness. No one can boast about his own obedience to the law. Kaya sabi niya where then is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires work? No. Because of the law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. So, alam namin, pinaninigan namin na ang isang tao ay napapawalang sala sa pananampalataya ng hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Hindi dahil sa kanyang sariling katapatan sa Diyos, kundi dahil sa pananampalataya. So yun, may tanong kayo dyan, righteousness through faith. Kaya dito, nabanggit ko si Abraham, kasi ginawang halimbawa si Abraham. Si Abraham itinuring na matuwid ng Diyos. Ang daming kasalanan ni Abraham. Biro mo, yung asawa niya, 2 beses niya na gustong ibigay na lang sa ibang tao.
para iligtas ang buhay niya. Sabi niya, sige, yun asawa ko. Ibinigay na nga niya doon sa prinsipe ng Egypto eh. Kaya lang, hindi nagalaw ng prinsipe. Dahil pinananaginip yung prinsipe. Ano mo ba alam, ang kinuha mo ay may asawa yan. Huwag mo niyang galawin, kundi magkakasala ka. Ibinalik. Talagang hindi, mas mahal ni Abraham sarili niya kaysa sa asawa niya. Sa totoo lang. Takot siya kasi papatayin siya kasi. Kasi talaga namang magkapatid sila. Uso pa naman noon, magkapatid nag-aasawahan. Hindi pa ibawal. Kapatid niya sa ama. Si Sarah. Sabi niya, tinanong siya ng prinsipe, ano mo ba yan? Kapatid po. Hindi niya sinabi kasi nagustuhan Ay kung siya nga naman ay asawa, papatayin siya para makuha yon. Patayin niyan, asawa pala, para makuha. Ay siya. Maraming si Abraham, maraming rin. Pero ginawa siya ditong halimbawa Biro ang ginawang halimbawa ng katuwiran si Abraham. Hindi kanya ipagtanggol ang asawa. Itutulak pa niya sa pagkakasala. Pero tinanggap na ni Abraham ang pangako. Tinuring na matuwid, kahit hindi pa siya tuli, kasi si Abraham ay tinuli matanda na.